Para sa bida, imposible ito dahil 10 taon lang ang lumipas at hindi dapat magyelo ang mundo sa ganito kabilis. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyari sa mga tao at kay Earth at mas masama pa, ano ang mangyayari sa kanyang pangako. Dito ay makikita natin ang isang alaala niya noong high school at makikita si Tetsuo na nag-aaral sa klinik. May ilang estudyanteng dumaan at nagulat nang makita siyang nag-aaral ng kanji at binanggit nila na bilang tagapagligtas. Wala siyang oras pumasok sa paaralan kaya't medyo naiinggit sila. Hindi sila pinansin ni Tetsuo pero na-stress siya sa narinig niya at naalala ang mga salita ng kanyang ama na tinatawag siyang mahalaga, na lalo pang nagpalayo sa kanya sa iba at sa kasalukuyan ay 22 oras na ang lumipas mula nang makarating siya sa Earth at nagsimula na siyang magutom. Naghahanap si Tetsuo ng mga supply, pero napindot niya ang isang button at lumabas ang isang video ni Yukio at pinapaalala nito ang kanyang hiling na sana bumalik ang kanyang kaibigan sa Earth, mamuhay ng masaya at magkaroon ng maraming kaibigan. Dahil dito ay na-inspire si Tetsuo at isinuot niya ang kanyang coat, kumain at naghanda para lumabas sa mundo habang nangangakong gagawa siya ng maraming kaibigan kahit mga snowman pa iyon. Sa tulong ng librong binabasa niya kanina, ang unang hakbang ay lumabas ng bahay para makilala ang ibang tao at dito palang marami na ang pumapalya at nagsimula si Tetsuo na maglakad para maghanap ng mga survivor. Habang mas lumayo siya, mas napapansin niya na puro nyebe ang paligid hanggang sa may nakita siyang isang tao na nabubuhay sa gilid at natuwa si Tetsuo at sinubukan itong lapitan, pero nadapa siya at nabangga ang isang makina dahilan para bumagsak at mabasag ang lalaki. Doon niya napagtanto na nagyelo na pala ito kaya't inilibing niya at ipinagdasal at kawawa naman ang lalaking iyon na sana ay naging kaibigan pa ng bida. Pagtingin niya sa makina ay napansin niyang gumagana pa ito kaya ginamit niya bilang sasakyan. Habang umaandar ay may nakita siyang napakalaking butas at dahil dito, naisip niya na baka nasa ilalim ng lupa ang mga tao dahil mas mainit doon at naghanda siyang tawagin sila. Pero nahiya siya at mas pinili pang magyelo kaysa sumigaw ng tulong hanggang sa may isang halimaw na biglang lumitaw sa likod niya, kaya tumakas si Tetsuo gamit ang kanyang excavator. Pero biglang natapos ang daan at nahulog siya sa bangin na kahit na ang magandang balita ay nawala niya ang kaijo, pagkagising niya ay napalibutan siya ng isang nagyelong lungsod na dati niyang tahanan at labis siyang naapektuhan. Pero sa gitna nito ay nagsimula ang isa pang lindol at agad niyang naintindihan na isa na namang kaijo iyon. Kaya sumakay siya sa excavator at naghanda at pagdating ng halimaw sa kuweba ay handa na siyang kainin, sinabi ng bida na oras na para makausad. Pinapagana niya ang makina at diretso itong pinapatakbo papunta sa halimaw, ngunit sobrang bigat at lakas ng halimaw kaya napawrong siya at kahit ganon ay hindi sumuko si Tetsuo at gumawa siya ng plano gamit ang lahat ng alam niya, dahil alam niyang kumikilos lang ang halimaw base sa instinct nitong kumain at inisip niyang kaya niya itong iwasan. Hinintay niyang lumapit ito at muli siyang umatras habang inoobserbahan ang galaw nito. Nang sumugod ang halimaw para kainin siya ay ginamit ni Tetsuo ang bakal na braso ng makina bilang shield habang nag-iisip ng paraan para matalo ito. Dahil sa sunod-sunod na banggaan, humihina ang mekanikal na braso hanggang sa tuluyang masira ang claw. Sa sandaling iyon ay naalala ni Tetsuo ang mga salita ng kanyang ama kaya't ginawa niya ang huling pagsubok. Ginamit niya ang sirang braso ng excavator at hinayaan niyang kainin siya ng halimaw, at mula sa loob ay tinusok niya ito gamit ang improvised na sibat. Sa ganitong paraan ay napatay niya ang halimaw na kahit mahiyain siya ay napakatapang niya at pagkatapos nito, may 3 tao ang lumitaw at lumapit sa halimaw para suriin ito at nang makita nilang buo ang katawan ng isang kaijo, natuwa sila at nagsimulang magdiwang. Pero sa sandaling iyon ay lumabas ang bida mula sa bibig ng halimaw na puno ng dugo at nang makita niyang mga tao iyon, sumigaw siya sa saya at ang 3 tao naman ay napasigaw sa takot at napagkamalan siyang halimaw. Ganon siya kapangit tingnan at kinausap ni Tetsuo si Yukio at binanggit na sa wakas ay nakahanap na siya ng mga survivor, dahil dito ay lalo pang natakot ang mga tao at nagsimulang magdasal para mapigilan siya at ang leader nila na si Alvina, ang nagpapatahimik sa kanila at naghanda para lumaban. Kasabay nito ay sinubukan ng bida na makipag-usap pero hindi niya maalala kung paano, kaya't naalala niya ang librong ibinigay sa kanya at inisip na dapat siyang ngumiti, pero nang ngumiti siya ay lalo lang siyang naging nakakahinala sa mga survivor. Hindi na kinaya ni Tetsuo at habang sinasabi na sa wakas ay nakakita siya ng ibang tao, nawalan siya ng malay at bumagsak at dito makikita ang isang alaala,
muling nagreklamo si Yuki kay Tetsuo dahil patuloy niyang binabasa ang mga walang kwentang libro. Giit niya na wala siyang alam na ang may akda ng librong iyon ay may 1,000,000 kaibigan, pero para kay Tetsuo ang ikalawang hakbang ang pinakamahirap at nakakatakot at sinabi niya kay Yuki na kung hindi siya ang piloto nito, walang magkakainteres sa kanya. Ang ikalawang hakbang para magkaroon ng kaibigan ay ang pagpapakilala ng sarili. Ngayon ay nagising si Tetsuo at unti-unti niyang naalala na nasa kuweba sila ng yelo at nakatagpo siya ng mga survivor, hanggang sa paglingon niya ay nakita niya ang isang grupo na pinuputol ang katawan ng kaiju. Hindi niya pinansin ang ginagawa nila at tumayo para makipagkaibigan, pero napansin niyang nakatali siya at hindi ito problema para sa bida dahil sa kakaibang paraan, dahil sa madalas niyang pagpilot at natutunan niyang i-dislocate ang kanyang mga balikat ayon sa gusto niya, kaya sa isang galaw ay naiilagay niya ang kanyang mga kamay sa harap. Habang pinuputol nila ang kaiju may isang lalaki na nagsabi na matutuwa ang mga tao sa sentro kapag nakuha nila ito, masaya rin si Alvina pero hindi niya pwedeng angkinin ang credit sa pagkakahuli nito at sinabi ng kanilang leader na hindi niya sasabihin kung sino ang nakahuli dahil si Alvina ang alas ng mga nasa itaas, at magkakaroon ng gulo kapag nalaman na lumalabas siya para manghuli ng walang pahintulot. Walang pakialam si Alvina sa sinasabi ng matatanda at idinagdag niyang hindi siya basta susuko ng hindi lumalaban. Napaiyak ang leader habang naaalala ang araw na nakita niya siyang umiiyak at sumagot si Alvina na hindi na siya ang batang iyon at sa sandaling iyon, dumating ang mga tao kanina at sumigaw na nakatakas si Tetsuo. Samantala ay pinagmamasdan ni Tetsuo kung paano nagtatrabaho ang mga tao. May ilan na ginagamit ang sarili nilang bigat para hiwain ang balat ng kaiju at ang iba naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilaw at dahil dito, napagtanto niya na nabuhay ang mga tao sa paggamit ng mga kaiju bilang resources at napaiyak siya sa paghanga sa kanila. Biglang may isang bata na lumapit dala ang kanyang laruan at nang maramdaman ang mahinang tama, sinubukan ni Tetsuo na mahaplos ang ulo nito pero napahinto siya at hindi masyadong naintindihan ng bata. Pero tumalon ito ng bahagya para hawakan ang kanyang kamay at pagkatapos ay tumakbo. Habang pinagmamasdan ito ni Tetsuo ay napansin niyang may malaking tipak ng yelo na malapit ng mahulog. Agad siyang kumilos at kinuha ang isang buto at winasak ang yelo gamit ang galaw na parang nasa laban, kahit ligtas na ay umiyak pa rin ang bata sa takot. Dumating ang ama ng bata kasama ang dalawang kambal para mapakalma ito at pasalamatan ang bida. Ngunit dahil hindi nila siya kilala at tinanong nila kung sino siya at saang grupo siya kabilang at sinubukan ni Tetsuo na ipaliwanag, pero sunod-sunod ang tanong at hindi siya makasagot. Nang makita ito ay pinatigil sila ng ama sa pamamagitan ng isang hampas at inutusan silang hayaan siya. Ang kalbong matanda ay nagpakilala sa ating bida bilang si Takimura at ito ang ama ng batang si Yoi. Nilinis ni Tetsuo ang kanyang kamay at may kaba na kinamayan siya at sa wakas ay naipakilala niya ang sarili. Pagkatapos nito, iginiit ng matanda na maghintay muna siya sandali dahil bilang pasasalamat ay bibigyan siya ng malaking piraso ng karne ng kaiju at binalaan siya ng kambal na huwag gawin iyon dahil baka mapahamak siya sa leader ng grupo na si Nishimura, pero binanggit ng ama na wala siyang pakialam doon. Kasabay nito ay nakita ng iba ang ating bida at iminungkahi ni Furumashi na hulihin siya, pero hindi pumayag ang leader at mas mabuting ituon na lang nila ang pansin sa mas malalaking banta kaya't habang naghahanda silang tumulong sa iba, biglang may lumitaw na napakalaking braso sa ibabaw nila at hinawakan ang ulo ng patay na kaiju. Lahat ay napanganga sa nakita at isa itong kaiju na may anyong parang tao, kahit si Tetsuo ay nagulat rin at napansin ang kakaibang istruktura ng buto nito na isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita.